ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang Amen. pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, Ikaw ang daang aming hinahanap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang katotohanang nagpapalaya. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang buhay na aming hinahangad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyo maligaya at matiwasay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga, ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya ay hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya ay ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit, siya ay muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa Kanya nang siya ay pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila ay mga saksi niya sa mga Israelita at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na Kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos, kailanman, sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos, sa bundokong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon, aking iahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang gili mong ama sa habang panahon.
Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito, tulad ng palayok. Durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Naranasan niyo na bang maligaw? Naalala ko mga more than 15 years ago, nung bagong lipat pa lang ako dito sa Maynila, sa Mandaluyong po ako nagtatrabaho, sa Makati ako nagtatrabaho, sa Mandaluyong ako nakatira. Wala pang, yung telepono that time, hindi pa masyadong uso yung smartphone, so analog pa ako. So walang walang Google Maps, walang Waze. Isang gabi, habang pauwi na ako sa amin mula Makati, sarado na po yung daan kung saan yung usual ko na ruta pauwi. So naghanap ako ng daan. Ngunit, ilang oras na hindi ko pa rin nakita kung saan ako pupunta, kung saan ako dadaan kung pauwi namin sa bahay. Yung naalala ko lang, yung iniisip ko lang, nasa daan na yon, yung Pasig na sa kaliwa ko. Pero ilang oras na, wala pa rin ako sa bahay. At eventually, after siguro
parang iiyak na ako, may nakita akong landmark na sabi ko, alam ko na kung nasaan ako. So mula Makati, yung nakita kong landmark ay SM North. Sa Caloocan ako lumabas, hindi ko alam paano. Pero nang nandun ako sa SM North, alam ko na kung paano umuwi. A few months after, binigyan po ako ng mga kapatid ko ng regalo, GPS. Yun yung parang mapa, parang Google Maps ngayon, parang Waze ngayon, na nagtuturo sa akin kung paano umuwi. Kasi bad po, masampangit po yung sense of direction ko. Buti na ngayon, okay na yung meron na tayo, kahit sino siguro sa atin, meron ng Google Maps, pwede na gumagamit ng Waze kung saan tayo pupunta. Di ba, may mapa na tayong nagsasabi. Or di ba kung ginagamit natin yung Google Waze, or yung Google Maps, di ba, meron doon kapag nawala ka, merong nagsasabing boses sa iyo na recalculating para ibalik ka sa daan. So, at least ngayon, parang helpful na. Pero may mga times pa rin na hindi pa rin natin sinusunod. Meron ng direksyon, pero nag-i-insist pa rin tayo na gagawin natin yung gusto po natin. At kaya, naliligaw pa rin. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayong araw na, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus mismo ang daan. Hindi lang siya nagtuturo kung ano yung direksyon, siya mismo ang daan papunta sa Diyos. Ito yung puso ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Hindi tayo na basta-basta lang sumusunod sa turo ni Jesus, kundi sa pamamagitan niya, kasama niya, at sa Kanya, tayo mismo ay nabubuhay. Pero yun nga, kahit alam na natin, may times pa rin na yung gusto nating sundin yung sarili natin, di ba? Kahit alam na natin yung turo ni Jesus, may gusto pa rin tayong, i-insist pa rin natin yung sarili po natin. Pero, hindi naman tayo pinabayaan ni Jesus. Di ba? Sa Monday, maririnig natin na may ipinadala si Jesus. Sino yun? Yung Espiritu Santo. So katulad ng GPS nga, tulad ng Waze, na nagsasabing, dito po yung tamang daan, parang ganun din yung Espiritu Santo, di ba? Merong nagbubulong sa ating konsyensya, merong nagbubulong sa ating sarili, nagsasabi, medyo mali na yung daanan mo. Bumalik ka dito sa daan. Dito po yung daan patungo kay Jesus. Parang yun nga yung Espiritu Santo nagsasabing recalculating. Ang Espiritu Santo ay ang pinangako ni Jesus sa kanyang mga alagad. Yung konteksto po ng Ebanghelyo natin ngayon, ito yung mga huling habilin ni Jesus bago siya pumunta sa kanyang pasyon. Ito po ay na part ng Last Supper na discourse. So kaya, sa mga susunod na araw, maririnig natin ulit ano yung mga habilin niya sa kanyang mga alagad. At sa Lunes nga, maririnig natin na yung promisa ni Jesus na may ipapadala po siya para hindi tayo maging solo lamang. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng lakas kapag tayo'y nanghihina. Siya ang nagtuturo pabalik kay Jesus kapag tayo'y nalalayo. At paano natin maririnig ang tinig ng Espiritu Santo? Siyempre, sa katahimikan, pag tayo'y naninilay sa salita ng Diyos, kapag tayo'y nagdadasal, sa misa, sa tulong din ng ating mga kapatid dito sa simbahan, mga kapatid nating Kristiyano, nagpapaalala din sa atin kung ano yung tama, kung anong turo ni Jesus. At nandyan rin yung sakramento ng simbahan. Diba? Kapag tayo'y may magkukumpisal, pinapatawad tayo kapag tayo'y naliligaw. Sa Eucharistia, pinagkakaisa tayo ni Jesus na siya po yung ating daan. Hindi tayo'y naglalakbay na mag-isa, tayo'y naglalakbay bilang simbahan, bilang katawan ni Kristo. Nagtutulungan tayong makapananatili sa tamang daan.
Kaya't isipin natin ulit, yung GPS, yung Waze. Kung may direksyon ka na parang hindi mo sinusunod, kung parang naliligaw ka, pero hindi naman tayo sinusukuan ng GPS, parang ng Espiritu Santo at sinasabing recalculating. Tinuturo tayo sa tamang daan. Tinuturo tayo balik kay Jesus. Kaya kung naliligaw nga tayo, kung pakiramdam natin na walang direksyon yung buhay po natin, huwag tayong matakot. Sabi nga ni Jesus, huwag tayong mabalisa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi may daan. At ang daan na yan ay si Jesus. At kahit minsan, kung hindi na natin alam kung paano bumalik, manahimik, magdasal. Hingin natin yung tulong ni Jesus at ng Espiritu Santo na ituro muli sa atin ang daan. Kasi minsan, kung hindi na natin na pinapakinggan yung Espiritu Santo, parang yung puso natin, hindi na natin maririnig yung boses ng Diyos. Naririnig na lang natin yung ingay ng mundo. Kaya kailangan talaga nating maglaan ng panahon para makinig. Yung panalangin po ba natin? Sino ba ang mas may time para magsalita? Tayo po ba? O ang Diyos? Siguro, paalala lang sa atin din na kapag tayo'y nagdadasal, bigyan natin ng panahon na makinig kung anong sinasabi ng Diyos sa atin. Di ba tayo rin kung may kaibigan natin, may kausap ka, di ba, kung yung kausap mo siya lang madalas ang nagsasalita at hindi ka pinapakinggan, parang ayaw mo rin. So, after a long time, kung kasama mo yun sila, sabihin, parang kung siya lang lahat nagsasalita at hindi nakikinig sa'yo, parang ayaw mo na siyang kausapin, di ba? Ganon din po yung kailangan natin gawin. Makinig din tayo sa Espiritu Santo. Makinig din tayo kung saan tayo tinuturo, pabalik sa daan, kung saan ang daan nga natin ay si Jesus. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan kung saan inaasam naming manirahan. Sa piling mo, magpasawalang hanggan.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamamanana namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ang minarapat na tagapagmana ng kaharian ng Diyos sa langit sapagkat tayo po ay minamahal na anak ng ating Diyos Ama sa langit.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discounts sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 SC subsidy and grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong, pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansa ng Dambana na Jesus Nazareth. Magsiluhod po tayo para sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpapalapit sa amin sa iyo at aming kapwa. Upang magmahalan at nagkaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa.
makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.